are bouncing, get away with me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever up, forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. The way, the truth and the light, to live my faith and not aside for you. You are living all for you. You are the way, the truth and the light, to live my faith and not aside for you. You are living all for you. You are the way, the truth and the light, to live my faith and not aside for you. You are living all for you. You are the way, the truth and the light, to live my faith and not aside for you. You are living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. Who am I that the highest King will welcome me? Was lost, but He brought me in. All His love for me, all His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. He had light, He
Muli po isang karangalan po na makapag-minister sa inyo sa hapong ito. At sa mga awitin pa lamang po ay napagpapala na tayo. Kagaya po ng sinabi doon sa Book of Psalms, Psalm chapter 23, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Nawa po ito yung maging desire ng puso natin, na talagang maramdaman natin yung kabutihan ng Panginoon, yung kagaya na kaaawit pa lamang kanina. Sa tuwila pong mabibigyan po tayo ng pagkakataon na makatayo sa inyong harapan, ay kagaya po ng aking panalangin kanina habang ako ay nag-iisa. Sabi ko sa Panginoon, Lord, maging marami man o kakaunti ang makikinig ng inyong mga salita. Kung sino man po yung nandoon, naniniwala po ako na sila yung mas higit na may kailangan sa mga salitang kanilang maririnig sa hapon ito. Yung po ating pag-aaralan ngayon, bagaman ito po ay pinamagatan ko na the parable of the pencil maker. Wala pong ganitong kataga sa Biblia. Pero by way of application, para po tayo ganito. Para po, maitutulad po tayo sa isang lapis, mayroong isang gumawa ng lapis, at mayroon namang ginawa na ang tawag natin ay lapis. Isang araw, yung manggagawa ng lapis, the pencil maker, told the pencil 5 important lessons. I do not know kung ito po ay nakita na ninyo, nabasa na ninyo somewhere. Pero, kagaya po yung binanggit ko minsan, what's the meaning of parable? Parable means it is an earthly event with a heavenly meaning. Ito po ay isang makalupang pangyayari na may makalangit na kahulugan. At mahihiyahan tulad po natin yung ating mga sarili sa isang lapis. Unang-una na sinabi ng pencil maker sa lapis ay ito. Sabi niya, that in everything you do, you will always leave a mark. Totoo po yan. Kahit sa aspeto po ng buhay natin, ano man po yung ginagawa natin, whether we do it in public or in private, tandaan po natin na lahat ng ginagawa natin, it will surely na mag-reveal po ito, magpapakita ito sa mga tao na nasa likuran natin kung anong mark ang iiwanan natin sa kanila. What is the mark that the pencil will leave? Tayo po yung lapis na yan. By way of application, we are leaving a legacy to the next generation by setting a good example or good life to them. Ano pong uri ng buhay ang nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin? Sabi ko nga po kanina, maging mabuti ito o masama, mag-iiwan po ito ng bakas sa mga taong nakapaligid o sa mga taong nasa likuran natin. Wittingly or unwittingly, may mga taong tumatanaw po sa atin. Paano tayo nagsasalita? Paano tayo kumikilos? Paano tayo nag-iisip? Hindi natin napapansin na kapag tayo nagkakasama-sama na, nagiging palagay na tayo sa isa't isa. Na kung minsan nakalilimutan natin na may ibang tao pala sa paligid natin. Naririnig nila yung mga pinag-uusapan natin. Ano bang klaseng mga tao to? Natuloy nga mga professional, pero kung magsalita, ganun po ba ang nakikita sa atin ng mga tao nakapaligid sa atin? Again, meron po tayong iniiwang legacy sa kanila. Meron pong iniiwan tayong kaisipan sa kanila. Pagka dumating na sa punto na, ay iyan ika sinasirang, halimbawa Pedro,
Anong pagkakakilala mo kay Pedro? Ay, ang tao na yan, naku, walang sinabi niyang matino. Sa 10 sinabi niya, gabing isa mali. Ganon po ba yung maiiwang kaisipan sa mga taong nakapaligid sa atin? O tayo yung tao na kapag nabanggit na yung pangalan mo, ay buong galang nilang iniingatan ito kasi wala kang ipinakitang masama sa kanila. Bakit mahalaga po yung example? Bakit mahalaga yung halimbawa? Ito ay nagpapadali ng isang problema. Sa paanong paraan, bigyan po kayo ng halimbawa. Sa loob ng isang klase o sa isang classroom, kapag po nahihirapan yung estudyante sa pagpapaliwanag ng isang guro sa isang, sabihin natin, word problem, hindi nila maintindihan. Pero nang magbigay ng ibang halimbawa ng guro, mas naiintindihan nila because of the problem or because of the example that we are using. Nakatutulong po ito. Ganyan din po ito sa ibang tao na meron palang mga taong sumusunod sa ating mga yapak, wittingly or unwittingly. Hindi natin nalalaman na siya pala ay sumusunod sa atin. Ang tanong, saan natin dinadala yung mga taong ito na hindi natin namamalayan ay sumusunod pala sa atin? Pagka tayo nagkakatipon-tipon na, ito po ay isang palasak na lagi kong nakikita kapag mayroong isang pagtitipon, lalong-lalo na sa isang pamilya. Dahil lang sa sila ay pamilyar na sa isa't isa, naririyan na yung maririyan mo ng mga biro-biro, yung ba, halimbawa, mayroong isang tao, isang mahal sa buhay na wala pang asawa, okay lang ka mag-aasawa. Nung mag-asawa na, nagtita, okay lang ka magkakaanak. Para bang sila yung gagastos kapag ka nagkaanak ka? Di ba ganoon na nadidinig natin? O bakit yan pala ang sweldo mo? Na para bang sila yung nagpapasweldo sa atin? Paano tayo nagsasalita sa kanila? Paano tayo nagbibitaw ng salita sa kanila? Mga kapatid, ito po'y paalala sa atin na hindi kung tayo ay magkakasama sa isang lugar, ay hindi na natin iingatan yung ating mga sinasalita. Tandaan po natin, yung bilang, wala po yung buto. The tongue has no bones. Pero nakasusugan po yan. At kung minsan po, o madalas, hanggang kamatayan, dala-dala niya yung mga sinabi niya o natin sa isang tao. Hindi na malimot-limutan yung mga salita ito. Bakit? Kasi po, iba yung nagagawa ng salita. Nabanggit ko na nga po sa inyo minsan, sabi ko, saktan mo na ako physically, huwag mo lang sasaktan yung ating emotion. Kasi yung katawan, pag nasaktan po yan, ipahinga mo lang yung kinabukasan, okay na yan. Pero yung emotion pag nasaktan, ang damdamin kapag ka nasaktan, ang hirap gamutin. Ang hirap makalimutan ng mga bagay na ating narinig. Totoo po ba o hindi? Totoo po ito, mga kapatid. Unang Pedro, 2:21, sapagkat sa ganitong bagay na tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Juan 13:15, sapagkat kayo'y binigyan ko ni Jesus ng halimbawa upang gawin naman ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Ano ang maaalalang marka ng mga tao sa atin kung sakaling tayo ay wala? Ano ang iiwan nating ligasiya sa mga taong nasa likuran o mga taong sumusunod sa atin? Ito po ay isang hamon sa ating lahat. Nung ito po ay inaaral ko, sabi ko, Lord, nawa po, ako muna yung unang matuto dito sa aking ibabahagi sa kanila. Yun po yung sinasabi ko na, walk what you talk. Marami po kasi ang gagandang magsalita, pero hindi nyo makita sa buhay nila
yung sinasabi nila. Very awkward. Pangalawa po, sabi niyo kung pencil maker sa lapis. Number 2, you can always correct the mistakes that you make. Totoo naman po. Kaya nga po lapis ang ginagamit. Dahil ang lapis may pambura. Hindi po ballpen. Kasi po, kapag ka ballpen ang ginagamit mo, nire-remind lang tayo nito na we are not a child anymore para i-commit pa yung same mistake na ginawa natin before. Yung lapis po, may pambura yan. Na anytime kang magkamali, pwede mong burahin. Always remember that God is a God of second chances. Ang Diyos po, hindi tayo hahatulan kapag tayo ay nagkamali. Sabi nga ng Panginoon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kagaya po ng alibughang anak, nung ang alibughang anak ay umalis sa poder ng kanyang ama upang gamitin sa hindi magandang pamumuhay, yung kayamanan na kanyang minana sa kanyang ama. Ginamit po niya ito sa palunging pamumuhay. Pero nung siya ay nahihirapan na-realize niya na sa bahay ng aking ama, yung mga alipin, sobra-sobra pa yung pinakain. Pero ako dito, halos namatay na ako sa gutom. Nang dahil doon, nagsabi siya sa sarili niya, ang sabi niya, aking sasabihin sa aking ama, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Pwede naman po natin itama. Kaya lang po, tandaan natin na kung tayo ay sincero sa paghingi natin ng tawad sa Diyos at maging sa kapwa-tao natin, dapat sincero din tayo na huwag na itong maulit pang muli. Sabi nga ng kasabihan sa English, one is enough, two is too much. Nagkamali na tayo. It should be a lesson for us to learn. Naging aral po ito sa akin kasi po nung aking kabataan, napakadaldal ko. Pero as we grow older pala, nare-realize mo na ang buhay ay hindi gano'n lamang. Alam mo ba nung kabataan ko halos, meron akong nagawang pagkakamali na halos mag-awa yung mag-asawa dahil sa salita na binitawan ko. Nung ako po'y palabas na, inakbayan ako noong asawa, at sinabi, meron siyang sinabi sa akin, at talagang halos masakal na ako, at alam mo na ibig sabihin ko. It is a sign na dapat hindi ko sinabi yung bagay o yung salita na hindi ko sinalita. Madalas po kasi yung may mga salita tayo na hindi tayo nagiging maingat. So, pwede kong itama kung tayo man ay nagkamali. Sabi mo kung pencil maker, you can always correct the mistakes that you made. Pangatlo, what important is what is inside you. Awit, 51 talatang 6. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng tulong mong wagas. Isang pusong tapat. No? We have to be honest with ourselves. Kung talagang sincere tayo sa ating nagawang pagkakasala, lalapit tayo sa Diyos without hesitation. Lalapit tayo sa Kanya ng buong puso. Aaminin natin yung ating pagkakamali. Magiging bukas yung ating puso, yung ating kalooban sa Diyos upang dumaan yung ating kalooban. Madalas po kaya nagiging mabigat yung ating kalooban because we are selfish sa ating mga sarili at patakula natin. Bakit ako lalapit? Ginagawan po natin ng masama yung ating sarili kung hinahayaan natin yung bigat na ito ay nananatili sa ating puso. Sabi ko nga po doon sa isang kausap ko,
kapag ka ikaw nagtatanim ka ng galit, yung pinagtataniman mo ng galit, naghihilig na at tawag dito, yung bang panatag sa pagtulog, pero ikaw hindi ka makatulog. Bakit? Dahil natutuon yung, kailan ko ba makakaganti sa kanya? Kailan ba ako make even sa kanya? Ganyan po tayo, di po ba? Pero, sabi ng Panginoon, maging open ka, maging bukas yung kalooban mo sa akin. Isang pusong tapat sa akin ikain mo, bigyan mo ako, O Diyos, ng bagong damdamin. Pang-apat po, sinabi ng pencil maker sa lapis, in life, you will undergo painful sharpening, which will make you a better pencil. 2 araw po kami nandito sa San Jose Elementary School dahil hindi makanagdemo po doon. Meron po kami sinasagutan. Naglalagay kami ng score. Nag-request ako ng pencil. Ang pencil na binigay sa akin, ibang mataba. Tapos yung kanyang pinaka-left, mataba na rin. Ang hirap isulat. Bakit? Kasi po, hindi siya na-sharpen na mabuti. Yung sharpening, para sa pencil, masakit yun. Kasi hindi mawawala sa kanya. Nagiget po ba ninyo? Ganon din po sa atin. No? Yung sharpening has many forms of phases. Yung pagtatasa, marami pong ano ito sa buhay natin. Di ba nabanggit ko na yung lapis tayo ang larawan ito Ano po? Marami pong larawan yung sharpening. Una, heartbroken. Ang dami pong nakita para bang, ang hirap dalhin, pag ikaw ay broken-hearted. Pangalawa, loss of loved ones. Lalo na kung talagang napamahal sa iyo, yung mahal sa buhay nito. Loss of job, sickness, separation, failing exam, yung makakumuha ng board exam. Sa ngayon, pigil pa ang inyong paghinga dahil hindi pa nare-release. Panalangin ninyo, Lord, makapasa kami. What if hindi ka nakapasa? Magtatampo ka sa Diyos? Magagalit ka sa Diyos kasi hindi niya inalaw na makapasa ka? Baka hindi natin alam, merong much better plan ang Diyos kung bakit hindi ka nakapasa. Hindi sa inyong kondisyon ko yung isip ninyo. Ginagayak lang natin doon sa mga bagay na posibleng mangyari. Ngunit nalalaman niya ang daang ating nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, lalabas akong parang ito. Ito po yung sabi ni sa Job, chapter 23, verse 10. Sharpening is for punishing to make us a better person. Para din sa lapis. Pag pinasahan mo siya, nagiging maganda yung pagsulat. Sa atin man po ganoon. Pag tayo ay pinapalis o sinasharpen ng Diyos, ito po ay para sa atin. Sharpening is for us and not against us. Magkaiba po yun Sharpening is for us and not against us. Number 5, sabi ng pencil maker, to be the best pencil that you can be, you must allow yourself to be held and guided by the hand that holds you. Nagiging kapakit-pakinabang ang lapis kapag hinahayaan niya na isulat siya ng kamay, ng may buhay na kamay, sa isang kaparaanan na kapakit-pakinabang. Sabi ng kawikaan, kayaw ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Meron po akong ipakikita sa inyo sandali. Sabi po rito, Psalm 117 is the shortest chapter in the Bible, while Psalm 119 is the longest. Psalm 118 is the center of the Bible. The center chapter of the Bible. There are 594 chapters
before Psalm 180. And 594 after that. Kung hindi po kayo naniniwala, simulan nyo ng pagbilang. 594 plus what 594 equals 1,180. And what's the verse at the center of the Bible? Sabi po dito, Psalm 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Trust. Is this mere coincidence? Or is this God's perfect design to remind us that when things get shaky, let's just fix our eyes to Him or to Christ, who is the center of everything. And that is our Lord Jesus Christ. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, Hebrews 12:2. Brethren, friends, this is a challenge to us. Tayo po ay lapis, magpagamit tayo doon sa lumikha sa atin. Magandang hapon po sa atin. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa amin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat.
sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat.